Nakakagulat na balita mga kababayan. Secretary ng DPWH Manny Bunuan biglang nagbitiw sa pwesto. Matatandaan mga kababayan na itong si Manny Bunuan nung nakaraang araw ay sinabi dito sa kanyang pahayaga, Bunuan ayaw mamaalam. Sa kabila ng mga panawagan ng pagbibitiw, nanindigan si Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Manuel Bunuan na mananatili siya sa pwesto at haharapin ang issue ng irregularidad sa flood control projects. Hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon, diin ni Bunuan. Dagdag pa niya, handa siyang tumanggap ng accountability, ngunit hindi raw siya kailanman papayag na manaig ang korupsyon sa ahensya. Giit niya, mas marami pa ring matitino at mahuhusay na tao sa DPWH kaysa sa mga tiwaling sangkot. Ngunit sa mata ng publiko, marami ang nagtatanong, wala na ba talagang delikadesa ang mga opisyal ng gobyerno na kahit may kontrobersya sa ilalim ng pamumuno, kapit tuko pa rin sa pwesto? Tapos eto ngayon ang nangyari, bigla siyang nagbitiw, nagpaalam bilang kalihim ng DPWH itong si Manny Bunuan. Maraming ngayon ang nagtatanong kung bakit nagbago ang ihip ng hangin nitong si Mr. Manny Bunuan mga kababayan. At bago pa ito nag-resign ay nagtataka lang at tanong ko lang, bakit nag-reassign pa siya ng empleyado niya sa DPWH na yung taga Memaropa ay inilipat pa niya sa central office? Tanong lang, meron kayang tinatakbuhan or tinataguan? Kasi bago siya nagbitiw, nag-reassign. Hindi ba dapat kung talagang totoo yung kung seryoso kayo sa inyong paghahanap ng solusyon para dyan sa iskandalong manumalyang flood control projects na ghost projects pala, no? Nakakatawa mga kababayan kasi ang Pangulo natin flagship to noong nakaraan niyang mga SONA mga kabayan, ibinida pa nga ng ating Pangulo na marami silang ginagawa or nagawa ng flood control projects, 5,500. Di umano ang sabi ng ating Pangulo na ibinida niya doon sa kanyang SONA. So ibig sabihin, proud na proud siya itong Pangulo natin. Pero noong nag-survey na siya kamakailan lamang, nakita niya mga kabayan na talagang ghost project nga, di ba? Ngayon, ang malaking katanungan, 3 taon ka na nakaupo sa pwesto mo, bakit hindi mo nalalaman na wala palang naitayo mga proyekto sa lugar na yan? Ano pala ang komunikasyon mo sa iyong DPW Secretary, doon sa inyong mga regional director, sa DPWH, yung mga iba pa mga tauhan, mga engineer, di ba? Project engineer, project site engineer, ang dami pong pwedeng pagtanungan. Bakit hindi niya nalalaman na ghost project pala ang paulit-ulit na pinupunduhan ng taong bayan? Pinupunduhan, bakit taong bayan? Kasi uutang sila sa GAA. Tapos anong babayad niyan? Tayo, mga taxes natin. Dublado nga tayo, luging-lugay na tayo sa mga politikong ganitong mga pera-pera lamang mga buhaya. Bakit kamo? Tayo pa ang nagpapasahod sa kanila. Yung taxes natin dyan, saan ba yan kinukuha? Sa atin pa din. And then ngayon, malalaman natin na yung flood control projects ay binalahura. Kinuwawa ang taong bayan. Tayo pa rin ang magbabayad dyan sa inutang nila na taon-taon napakalaki ng GAA
Yung budget sa Pilipinas, 3 taon na siya nakaupo. Hindi man lang niya nalaman na ghost project pala yung mga ginagawa nilang paghingi diyan sa pondo ng kanilang mga proyekto kunwari sa flood control. Tapos hindi na malaman ni Bongbong Marcos, ano palang silbi ng kanyang DPWH secretary? Saan nang gagaling yung sinabi niyang lagi sila nag-uusap, nag-meeting? Tanong lang, bakit ang bigla na lang siyang nag-resign? Kamakailan nga sinabi niya na hindi solusyon na bitawan or pabayaan na lang ang DPWH, hindi daw siya susuko hanggat hindi niya nasusolusyonan. Pero bakit ngayon biglang nawala itong si Manny Bunuan at tuluyan niyang nagbitiw sa pwesto? Hindi na nga siguro kinaya. Malamang baka din takot na. Kasi nga hindi naman to simpleng kaso na to Itong usapin ng flood control projects na maanomalya, marami pong masasagasaan ito at talagang baka nga maging mitsa pa sa buhay nila mga bayan. Kasi nga nung mga karaang araw may nabalita na may tinudas, may itinumba na involved dyan sa flood control projects na mga anomalya. So, ibig sabihin natatakot itong si Manny Bunuan. Ibig sabihin talagang tinakbuhan niya yung kanyang tungkulin bilang kalihim ng DPWH. And take note mga kababayan, ang DPWH po, taon-taon, isa sa may pinakamalaking binabudgetan yan. Kung hindi DPWH, Department of Education, DepEd. Ang tanong, flood control pa lang po itong pinag-uusapan natin. Baka nga itong pag-resign ni Manny Bunuan, meron pa talagang mas mabigat dyan. Meron pang mas mabigat siguro. Itong flood control, baka may mas malaki pa dyan na problema. Kaya siguro talagang hindi na kinaya ni Manny Bunuan. Karma na yan sa iyo. Kasi hindi mo naman pala hindi mo nagampanan ang trabaho mo bilang DPWH. Ilang taon na masyado kang tahimik. Ilang taon na paulit-ulit pinunduhan yung flood control. Magugulat na lang siguro tayo mga kabayan na kung mayroon pang lalabas na naman na mga maanomalyang proyekto na hindi pa natin nalalaman. Kaya nga siguro, talagang tuluyan lang nagbitiw sa pwesto. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Please like and share po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman. Libre po yan at wala naman yung bayad. Likes and share, masaya na tayo yan. God bless.